Dalawang bagay, mga kapatid, ang mahalagang ipinapahayag sa atin ng mabuting balita. Una ay ang manghahasik o ang naghahasik. Siyempre, ang naghahasik ng punla ng mabuting balita ay ang Panginoon. At ang kanyang inihasik sa puso ng tao ay ang kanyang salita. Kung ikaw ay magsasaka at totoong marunong kang magsaka, siyempre, maglalagay ka ng punla dun lamang sa lupa na iyong inihanda. Hindi ka magtatapon ng binhi sa dawagan, sa damuhan, sa mabatong lugar, o sa tabi ng daan. Pero bakit itong maghahasik na ito, hinayaan niyang mangalat, sinabog niya basta-basta at random yung mga binhi, samantalang ang totoo, rationally, dapat dun lamang sa lupa na inihanda. Dito ipinapakita sa atin, mga kapatid, ang generosity ng Diyos sapagkat parang tulad ng araw o ng ulan, pinasisikat niya ito sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa lahat upang mabasa ang kalupaan. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa paghasik ng mabuting balita. Hindi niya pinipili yung mabuting lupa lamang upang tumubo ang binhi at mag-ani ng marami, magbunga. Kaya dito ay mababakas natin kung paano ang Diyos ay kakaibang mag-isip dahil sa ating mga tao, kakaibang ating gagawin. Hahanapin palagi natin yung rational, yung makatwiran. Pero ang katwiran ng Diyos dito ay kakaiba. Ang katwiran niya ay dahil siya ay mahabagin at lahat ay minamahal ng Diyos, masama man, matigas man ang puso, madawag, ibig sabihin, maraming salimuot sa buhay, nasisilaw sa pera at kapangyarihan, yan yung mga dawag na nasa puso ng tao. Ihahasik niya pa rin ang binhi. At yan din naman, mga kapatid, ang dahilan kung bakit sa araw-araw tayo nagsisimba. Dahil ang Diyos ay patuloy na naghahasik. Pero hindi naman natin alam kung sino talaga sa atin ang pinakabanal, yung may pinakamabuting puso. Sapagkat meron pa rin mga tao na kahit araw-araw nagsisimba, yung ng iba lumalala pa. Kung kailan napunta ng simbahan, lalong lumala ang pagkamarites o kaya ay pagiging malupit sa mga katulong. Ibig sabihin, mga kapatid, na paghaskan man tayo ng salita ng Diyos, hindi talaga ito tumutubo, kaya hindi rin namumunga ng mabuti. Pero sa ikalawang bahagi ng pagbasang ito, ay hindi na tungkol sa maghahasik. Hayaan na natin ang mabuting balita na inihasik ni Jesus ay para sa ating lahat dahil laganap ang kanyang habag at pag-ibig sa atin. Pero ikalawa, yung ating response, pananagutan sa pagtanggap ng mabuting balita. Dahil ang expectation palagi ng Diyos ay mangmunga tayo ng tig-iisang daang uhay. Siyempre, depende yung kung gaano rin tayo ka-generous sa pagtugon sa salita ng Diyos. Pero ang inaasahan niya, kahit papaano, merong bunga na makikita siya pagdating ng araw. Tayo na lamang ang magpapasya kung paano tayo tutugon at hanggang saan natin tutugunin ang binhi na ipinupunla ng Diyos sa ating mga puso. Kung tayo ay nandoon na sa katayuan na matabang lupa, abay di mamumunga nga tayo at ang bunga natin ay hindi lang naman para sa atin. Ito'y sa kapakinabangan ng lahat dahil habang tayo namumunga, maraming nakakakita at nakikinabang sa bungang ito at nagbibigay ginhawa at kabutihan para sa iba. Kaya yung tinatawag na influencer
sa ngayong panahon ay napakahalaga. Hindi lamang sa isinusulong nating mga produkto, kung kayo ay negosyante, dahil maraming mga followers sa social media, dahil meron kayong advocacy na isinusulong, kundi ang isinusulong natin dito palagi ay ang salita ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, inaanyayahan tayo ng Panginoon na dalhin at ipromote ang salita niya upang ito ay tumubo at mamunga sa iba. Upang kung tayo makikinabang sa salita ng Diyos, hindi lamang tayo makikinabang, maging ang mga naimpluwensyahan natin ay magbubunga rin ng ganong kabutihan. Sapagkat iisa lang mga kapatid ang bunga na inaasahan ng Diyos. Bunga ng kapayapaan, malasakit, pagmamahal, katarungan. Yan karaniwan ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya pwede nating balikan ang ating mga sari-sariling buhay sa hinahaba-haba ng panahon na tayo ay mga lingkod ng simbahan. Gaano tayo umuunlad sa kabutihan, sa kababaang loob, sa pagkakawang gawa at pagmamalasakit sa kapwa, sapagkat yun ang magiging sukatan kung ang salita nga ba talaga ay namumunga na sa ating buhay. Ganun pa man mga kapatid, sa inspirasyon ng Mahal na Birhen sa araw na to, na siyang totoong nagkaroon ng matinding kababaan ng loob upang lahat ng salita ng Diyos ay kanyang gawing treasure sa kanyang puso. Dahil sa bandang huli, ito'y mamumunga ng lahat ng daan upang ang kaligtasan ay ipatanggap natin. Sana'y tayo ay tulungan ng Mahal na Birhen na to upang mamunga rin ang salitang patuloy na ipinupunla ng Diyos at inihasik sa araw-araw na tayo ay nandito sa simbahan. Ipanalangin na rin natin mga kapatid, ang mga kapatid nating hindi nagsisimba. Ano kaya ang tinatanggap nilang katekesis at salita sa mundo? Nawa ay tayo mga best influencers sa mga taong ito na bagamat tinatawag ng Diyos bunga ng kanilang pagkabinyagan, sadyang sila'y mga abala sa maraming bagay kung kaya hindi na rin na ngayon matanggap at mapakinggan ang salitang nais ng Diyos na makarating sa kanila. Amen.